Inusisa sa pagdinig ng Senado ang ilang insidente ng bullying sa bansa at ang posibleng mga pagkukulang kaya nangyari ang mga ito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kabilang ang naganap kamakailan sa isang public school sa Parañaque sa mga mityan ng pag-imbestiga ng Senado sa mga pambubuli sa mga paaralan. Sinaksak ng isang estudyante ang kaeskwela kaya namatay. Paliwanag ng sospek sa pulisya, binubuli umano siya, habang sabi ng magulang ng biktima, siya ang binuli. Kabilang sa gustong malaman ng Senado ay kung anong mga posibleng kakulangan na dapat punan para maiwasan yan. Ano ba yung lapses ng school? So, siyempre po, nagme-meeting kami. So, unang-una po, sa dami ng estudyante, at meron po akong 11 na watchmen, hindi po security guard. Sabi ng principal, sa hallway lang may CCTV at wala sa mga classroom. Kulang aniya ang seguridad at guidance counselors para sa halos 4,000 nilang estudyante. Dapat po, specialize doon para na ililid yung bata. Meron din doon na register pero ayaw niya pong maging counselor. Bakit po? Maaari po yung sweldo kasi teacher 1 lang yon. Tapos yung responsibility po napakalaki. Nausisa rin ang sinapit ng isang high school student sa Quezon City na kinaladkad at iwinasiwa sa sahig habang sinasabunutan ng mga kaeskwela. Walang tumulong o kahit nagsumbong kahit maraming estudyante sa classroom kung saan ito nangyari. Sabi ko sa mga bata nung kausap ko sila, bakit wala man lang ni isa sa inyo na pumunta sa teacher para sabihin na sinasaktan ang kaklase nyo. Tapos yung isa po, na kumuha ng video, tinitignan lang po niya yung ibang kasama niya. 2 beses ding napagkaisahan ng estudyante, noong 3 p.m. break time at noong uwian. Bakit itong dalawang incidents hindi na-detect kaagad? Hindi po kasi namin nakita agad yung video. Pinatawan ng community service ang mga nambuli. Sasailalim din sila at ang biktima sa counseling. Sa datos ng Department of Education, mahigit 80,000 ang nireport na insidente ng bullying sa buong bansa mula 2019 hanggang 2025. Dagdag naman ng Senate Committee on Basic Education. Tayong pinakamataas na bullying incidents across, again, 70 plus nations. So, 2 year in a row na tayo, or 2 PISAs in a row na tinagurian tayong bullying capital in the world. Sabi ng grupo ng mga pinuno ng public schools, hirap sila lalo't inirereklamo ang mga guro kung nagdidisiplina ng mga naglolokong estudyante. School discipline versus child protection policy. Nung mga nag-aaral tayo, meron tayong face the wall, nag-i-squat po ako. Ngayon po ang bata pag napagalitan. Kinabukasan may 888 na ako. Monthly, sumasagot po kami ng mga anonymous complaints just in the performance of our duty. Sa pagdinig, naungkat ang hindi pagpapatupad ng GMRC at Values Education Act, kung saan mas nakatuon ang curriculum sa mabuting asal. Bakit tayo nagkaroon ng delay in terms of implementation of the good manners and right conduct? Well, in fact, sa IRR, nakasulat doon by 2022-2023, implemented na. Nandiyan na yung bata Ganyan na yung kanyang pananaw Gusto natin maaga pa lang palitan na yung ganyan na pananaw. Hindi na tayo pwedeng mag-antay pa ng isang mamatay dyan na bata dahil hindi natin natuturuan sila ng maaga. Hindi na rin itinanggi ng DepEd ang kakulangan ng guidance counselors o guidance designates. Sa ngayon, maaaring magsumbong ang mga nabubuli sa DepEd helpline na #DepEd o #33733. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.